Nahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello po, magandang umaga po sa ano ba 'yun? Bakit gano'n? Okay. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat and again thank you po sa walang sawang support sa ating YouTube channel and, for you guys, you like this, video, ito po ay recorded. Don't forget to share, like, and subscribe and also use your phone to scan our QR code para po makapunta kayo sa iba't iba nating social media account. Today po pag-usapan po natin isang recent interview po ni Yorme Isko Moreno Dumagoso dito po sa kanyang interpretation about power, politics, and pressure. Pag-usapan po natin ano yung nasa isip niya pagdating sa pamumuno ng gobyerno at bigyan natin ito ng opinyon. At maganda po pag-usapan ito, no, kasi makikita natin yung kanyang pananaw sa tamang pamumuno. And hopefully, ako po bilang because I've already invited one of our guests with regards to political issue kasi malalim din po ang kanyang pagtingin at mga opinion pagdating sa politika. Without further ado po, please welcome Mang Mag Malasakit. Salamat sa pag-invite sa akin dito. Salamat sa support sa aking channel. Ayan, and also sa mga nakikinig po, sa ating mga listeners, if you have any questions during this recording video, pwede po kayo maglagay ng comments and we will try to read and also try to answer your comments dito sa ating video. Ngayon, pag-usapan po natin, Mamags, ito po yung isa sa mga naging interview ni Yorme Isko Moreno dito sa Billionaire News Channel. Ito po yung tingin niya pagdating sa leadership and management. And alam ko po, you have a certainty of experience. If I'm not mistaken, kumandidato kayo before the parang local election. Oo. Iyon. So, with regards to that, syempre meron na rin po kayong experience on how to manage people or to talk to people, how complicated yung management of people. Lalo na kung ikaw ay tumatakbo sa isang posisyon na may mga hahawakan kang tao. And I think ito yung pag-uusapan natin. Pagdating sa, siguro sa management na, Mamags, ano ang tingin mo pagdating sa pagmamanage ng tao at ng gobyerno? Kung ikaw man ay sabihin na nating maging politiko. How to manage people. Dapat kasi ibigay mo yung para sa kanila. Kung ano yung dapat para sa mga mamamayan mo. Diba? Hindi kagaya ng ibang mga politician. Lang yung iniintindi. Parang sarili lang. Parang ano ba? Parang walang inisip kundi yung pang sariling ka. Kasi kapag politician ka, namumuno ka, dapat para sa bayan, hindi para sa sarili. And I think ano din po, no, nagiging issue kasi diyan kung minsan yung utang na loob. Minsan pagka nakaupo ka na, nauuna yung ano yung utang na loob mo doon sa tumulong sa'yo para manalo ka versus sa mandato mo bilang opisyal. Dapat may political will ka dapat. Bang wala kang kinikilingan, binoto ka man o hindi, dapat yan ah matutulungan or mabibigyan ng serbisyo ng gobyerno. Hindi porket hindi ka binoto or hindi ka kinampanya ng mga nakaraang eleksyon, pababayaan mo na sila. Dapat ganun. Pero sa ngayon kasi ganyan yung nangyayari. Parang diyan pumapasok yung Correct. And at ang masakit diyan, ang nagiging tampulan ng epekto nito is yung mga maralitang Pilipino na wala namang alam sa Yes. sistema ng politika, 'di ba? Parang oo na lang sila sa may pera, ayuda. Yes. Okay, sige magaling si mayor, pero hindi nila alam, pera mo 'yan, hindi 'yan pera ng mga mayor. Yun yung nakakalungkot, Bill. Parang kasi nga naive si mga laylayan, di ba? Hindi nila alam na kapag binigyan sila ng pera, mas masama yung epekto.
Hindi nila alam yun. Kasi sila ang alam nila, Mm. pag bumoto sila, may pera sila. Yun ang alam nila. Pag wala silang pera, kukuha, hindi sila bumoto. Ganon kagrabe yung mga politician. Kaya din Ma'am Mags, minsan din para naiisip ko 'no, ang dami nating problema, issue sa mga politiko, pero kung iisipin mo, hindi yan mapupunta sa poder, sa posisyon kung hindi mo binoto, Yes. 'di ba? Yun yung masakit, eh. And then when you're trying to blame yung mga botante, lagi nilang sinasabi na parang, opinyon namin yun, okey naman siya nung nangangako siya, kaya namin binoto. Ang tanong ko Pero, naman dun, ibig sabihin dun na lang yun na lang ang standard natin. 'Pag magaling magbudots at mangako, 'di ba? tama. Boboto na. At yung iba naman, pare-parehas lang naman. Dito ka na sa may Totoo. pera. Yun ang masakit. Isa pang masakit na katotohanan. Pare-parehas lang naman yan, dito ka na sa magbibigay ng pera. Hmm, Nila, hindi talaga nila naiintindihan kung gaano kahalaga yung isang boto. Hindi nila talaga naiintindihan. Ang ano diyan, dapat i-educate natin talaga yung taong bayan. Hindi lang sa social tama, media, dapat may physical ano. tama. Ma'am Mags, ano po ang opinyon ninyo about naman sa krisis na kinakaharap natin ngayon sa ano, sa giyera sa gitnang silangan, pamamalakad sa isang gobyerno? Tingin niyo po ba na dapat ang gobyerno natin ay, gumastos o magtipid sa panahon ng krisis? Ang hirap balansehin yan. Naisip ko yan. Kasi alam mo, sa ekonomiya, gumagastos tayo para mag-circulate yung currency Pera. natin. Pero pagdating ng crisis, kailangan nating magtipid. Di ba? Pero para sa akin, kailangan nating magtipid. Particularly dun sa oil, gas mo. Pero Totoo, hindi bawal ang bisikleta. pero alam mo Mang Mag, yung mga kritiko ni Pangulo ngayon, sinasabi nila that the government has a way to subsidize para hindi tumaas ang presyo ng krudo sa bansa natin. But the other people na sinasabi na ito ay magiging maling step dahil nga ang ginagamit ng gobyerno to subsidize, if ever magsusubsidize ang is the taxpayers' money. They think na hindi siya beneficial. Oo, band-aid solution yan Kahit pa paano makakatulong sa mga kababayan natin na talagang nasa laylayan. Narinig ko nga napanood ko si Attorney Bueno. Nung mga unang panahon nga kasi, meron talagang nakalaan na subsidize para sa ganyan, pag may ganyang crisis. Kaso ang nangyayari, bumabagsak yung gobyerno, bumabagsak ang ekonomiya dahil nga nauubos yung pondo. Pero, ano yan malaking tulong pa rin gaya nung yung pagtanggal ng tax. Alam naman natin na makakapekto yan. Pero sa ngayon, kailangan kasi. Kaya bilib ako sa Pangulo kasi ang bilis niyang mag-isip. Kagaya niyan, tinanggal niya yung tax sa gasolina, sa oil. Kinakausap niya yung mga kumpanya para ma-freeze yung presyo. Di ba? Kailangan natin hindi naman tayo yung apektado lang, halos buong mundo na umaasa sa langis, di ba? So, Totoo, at saka isa pa po 'no, ang nakikita ko rin, bakit ba pinupukol sa pangulo natin yung problema ng pagtaas ng presyo ng krudo, wala naman siya kinalaman dun, 'di naman siya ang bumabanat sa Iran. Hindi ko ewan, maintindihan talaga yung essence nung mga issue diyan sa pangulo natin. ewan ko ba kasi itong mga DDS, wala nang ginawa kundi silipan ng butas yung Pangulo. Ni Yusek Ler, magtulungan tayo. Meron talaga yung isang DDS na abogado pa. Ayaw niya ng tulungan. Bakit daw i-burden dun sa tao? Bakit yung problema ng gobyerno? Why not? Hindi ba masama bang magtulungan? If I'm not mistaken sa Austria, bagsak talaga yung nila, yung gobyerno nila. Bagsak na bagsak. Ang ginawa ng mga mamamayan, nag-donate sila sa gobyerno. Even yung mga alahas nila, dinonate nila sa gobyerno. O ngayon, ano ba ang Austria? Napakaunlad. Dahil nagkakaisa yung mamamayan. Ganun dapat. Kumbaga I think hindi ka puwedeng mag-expect ng sobra-sobra sa isang gobyerno kung alam naman natin even the system is not even perfect. Yes, oo. Hindi talaga. Lalo ngayon. Lalo ngayon na Mhm. may krisis. Buti nga nagtatrabaho ang Pangulo Buti nga
umiisip ng paraan para hindi masyadong maapektuhan yung mga mahihirap, di ba? Kaya saludo ko sa Tingin ginagawa tingin niyo niya. po ba, Mamags, tingin niyo po ba ang maaring hindi paggastos ng gobyerno in the future kung Iran war kasi may limit lang naman ang kapangyarihan ng, power of the purse may limit 'yan, eh, hindi naman unlimited ang pera. Oo naman. What if in the future, sabihin na natin after few months, hindi na kakayanin ng gobyerno to subsidize yung presyo ng krudo sa pandaigdigang presyo. Tingin niyo po ba na maaring napipinto ang pagbagal ng progreso ng bansa natin sa ating ekonomiya? Pero pero sa atin parang may pag-asa dahil dun sa Malampaya 2. Hmm. Yan yung isa sa legacy ng Pangulo natin ngayon na hindi nagawa ni Duterte noon dahil nga parang over siya sa China. Pero ngayon, ah, na-discover itong ano sa Malampaya 2. So nakakatuwa na I think ito yung makaka-survive. Tsaka malaking win din 'yan kay, Pangulong Marcos kasi kung Yes. legacy building ang ginagawa na lang niya, ngayon until the 2028 election, ano 'to, 'di ba? Generational. Hindi siya yung isang ano lang, admin. Tama. Mas matindi pa 'to sa build, 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 build. Well, ang masasabi ko diyan, 'yan ang pag-uusapan natin sa next topic natin kasi malaki-laki pong issue 'yan. Hay naku, mga build, build, build. Tingin niyo po ba that the Filipino people deserve to have a strong leader at this moment in time? Kailangan ng leader. Pero we had our former president that also was said to be the strong leader. So do you mean to say po parang it's just the same as the former President Duterte? In what way? Pumatay ng tao? Tapos magmura? Yun ba yung strong? No, hindi yun strong. Kasi kapag strong ka, tahimik ka lang dapat. Mhm. Tapos, makikita na lang yung trabaho mo. Yun yung pagiging strong. Kung strong siya, bakit niya hinayaan yung China na maghari doon sa West Philippine Sea? Samantalang ang Pangulo natin ngayon, nakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Yun ang strong. Pero hindi siya maingay. Hindi nagmumura. Hindi siya pabor sa AJK. Diba? Pero strong. Kasi ang daming nahuhuling drugs ngayon, especially sa Davao. Yun ba yung strong? Meron kang drug war na ang dami mong pinatay na tao, bayan yung mga drugs. Walang nahuling laboratory, pero ngayon meron nang nahuhuli. So, sino talaga yung totoong strong ngayon? Kumbaga ang dami natin nakikita na hindi nababalita before. Tas nung nabalita ngayon, even you are questioning your support dun sa dating pangulo na parang ito ba Yes, talaga yung leader? Ito ba yung strong lang ang malakas na leader? alam mo, Diyan nabudol din. mapapatanong ka. I think ang problema natin is also yung culture natin ng populist na culture natin. Kung sino maingay, sino yung trending, sino yung makulit, sino yung patawa, nadadala natin 'no, pati sa eleksyon. Which is Yung I think problema yung yan yung popularity. nakita. Oo, at saka yan yung nakita kasi I remember, they were saying that after Pinoy administration, they were looking for something that has strong personality. Strong personality sa Mm. Pero weak din pala. Mm. Boss may ano, merong, I remember this and even Yorme was saying, isa sa mga modelo ng pamumuno na tinitingala niya is yung kilala niyo po si Lee Kuan Yew ng Singapore. hmm, So, parang ano siya, mala Duterte, yung pinush niya na law and order principle. Um, ang punto niya dun is yun yung parang gusto niya daw na sunding modelo, na after nun ang nakita natin sa Singapore, talagang naging maunlad ang bansang Singapore.
tingin niyo po ba that implementing law and order would still be the same as how former President Duterte did on his administration? Or merong ibang way but the same principle? Mhm. Di ba? Ngayon, paano mo Yes, at mahirap na bansa daw galing talaga matindi. Mhm. At sila din ang kalimitang promotor ng hindi pagsunod. lawbreaker nga. Mang Mags, ano po ang opinyon niyo dito sa may Ano pa? results over perfection? Results. Result tayo. Kasi wala namang perfect eh. So, Mhm. pag perfection kasi medyo sasablay ka dyan eh. Hindi ka kaya pagka result. Ibig sabihin, tumatrabaho ka talaga. Alam mo ba, Mags, naalala ko kasi yung ano, kasi I started with Isko eh. Nung nag-ano ako nung eleksyon, nung presidential, nilakad ko talaga si Yorme para for the presidency. I remember before, umalis siya. Gusto talaga siya ng tao. For some reason talagang hinahanap-hanap siya yung mga programa. Pero ako po kasi hindi naman ako taga Maynila, Quezon City ako. So nung time na yun, parang nahihiwagaan ako sa ano bang meron kay Yorme. Tapos 'di ba, nito na lang nung natalo siya, tapos bumalik siya ulit sa Maynila. Ang bilis niyang nakabalik at ang laki pa ng agwat niya mula Landslide. doon sa incumbent. Which is sabi ko, eto ba yung tinatawag na parang resulta na nakuha ng mga tao taga Maynila sa kanya? Kasi naniniwala ako na sabi nga ni Yorme 'no, yung tao mismo naramdaman nila na talagang may ginawa ang gobyerno. Kahit na tumakbo ka o hindi ka tumakbo or bumalik ka lang, alam mo yun, iboboto ka talaga nila, eh. Hmm. Although, Yung pagbenta. Hmm, mhm. siguro ito yung naging dahilan para maging landslide si Yorme. Kasi na-miss nila yung Yes. pagiging malinis ng Manila nung time ni Yorme. Sila kuna noon. Akala ng mga taga Manila, ipagpapatuloy nila kuna yung legacy ni Isko. Pero hindi. Dumumi. Kaya, kanong bumalik si Yorme, ano, talaga namang napaka-overwhelming landslide. Pero Ma'am Mags, alam mo naiinis din ako sa word na ano, eh, 'no, ipagpapatuloy. Parang ramdam ko 'pag eleksyon gasgas na siya. Ginagamit lang yung essence ng may tiwala yung Yes. tao doon sa nakaupong government official. Pero technically 'pag upo nila hindi naman literal nila or usually hindi naman nila nakakainis lang kasi puro sila oo. At ang masakit dito especially, alam mo yun na Lacuna 'no, maraming mga public ano, services na diniscontinue. Mhm. Like yung pagbibigay ng mga cake, yung mga ayuda, which is talagang binibigay naman kahit na merong COVID-19 before. Kaya nakakalungkot kasi talaga naapektuhan yung public service, eh. Hindi naman politiko, eh, kasi they don't care. Doktor pa. Oo. Kaya alam mo Ma'am Mags, nawala, eh. Wala sa ano, eh, wala sa diploma, sa kung saan ka man nanggaling na lupalop ng Pilipinas. 'Pag hindi ka talaga para sa posisyon na yun, kahit anong pilit mo hindi ka talaga magiging effective, eh. May project yung dating mayor.
natapos na yung term niya. Pero kitang-kita mo na since yung may maganda yung proyekto. Makikita mo na talagang isa ito sa makakapagpaunlad ng Mariveles. Pero nung napalitan na yung mayor, yung napalitan ng kalaban niya, hindi pinagpatuloy. Mm. Kaya ang hirap umunlad kapag ang mindset ng politiko magkaroon lang ng sarili ng legasya. Pwede naman siyang gumawa ng legasya. Kapag maganda yung proyekto ng pinalitan mo, dapat pagpatuloy. Pwede ka rin naman gumawa ng sarili mong legasya. Mag-isip ka nang alam mo makakatulong sa taong bayan. Sa sarili. At saka hindi lang po yun, dun mo makikita yung political will ng kandidato. Yes. Kasi pag umupo sila, siyempre ibang paraan, ibang strategy, pero ang nagiging issue kasi diyan sa mga tao kung may resulta. Kasi doon mo lang naman masasabi na effective, eh, kung talagang nakikita ng especially mga public services na ginagawa talaga ng mga gobyerno. Ano sa tingin ninyo po the best way to manage being a politician versus public service Being politician. versus a public servant? Pag politician, dapat kagaya ni Yorme, di ba? Yung public service mo maganda. Yun ang pinakamagandang strategy. Yun nga, sabi ko nga kanina, ibigay mo yung para sa tao. Yun ang public servant. Hindi yung parang ikaw pa yung boss. Kasi ang boss natin yung mga tao. Hindi ikaw yung boss dito eh. So yun yung kaya nga public servant, katulong ka. Katulong ka ng taong bayan. Sila umaasa na mapapaunlad mo yung buhay nila at yung pinamumunuan mong bayan. So kung being politician, ito yung gawin mo. Kung gusto mo mag-stay doon sa posisyon mo. Hindi mo gagawin yung tungkulin mo as a servant. Tapos, bibili ka na lang ng boto the next election. Kasi ganun yung nangyayari. Yung politician, pera-pera lang. Yan yung mindset nila. Pera-pera lang. Mananalo pa rin tayo kasi marami tayong pera. Which is parang hindi siya nagiging magandang perspektibo. Yes. Kasi nangyayari, nagiging generational yung parang sinabi ni nanay, ni lolo, tapos napunta kay tatay, tapos napunta sa anak. Kasi yun yung Diba? nakita eh. Yun yung Mm, nakita sa... So yun ang gagawin totoo. ng anak mo, mas malala pa. Pagka yung anak mo nag-take over eh. Mas At saka malala pa. at saka also, unfair din yon sa mga ibang tao o sa ibang botante na iba naman ang perspektibo sa politiko. Paano kung ang perspektibo nila is idealistic, patriotic, 'di ba? Na talagang makatao, ang gusto mag-benefit ang tao. Eh ikaw hindi ganoon ang so it's unfair. Na gano'n na lang porket, ay kamag-anak natin o kaya nagpa-picture, nagbudot siyan, gustong-gusto natatawa nga ako, may narinig pa ako Ma'am Mags nung eleksyon, kaya daw niya binoto yung kandidato na yun kasi daw in-add daw siya sa Facebook. In-add siya as friend. Sabi ko, napakatalino mo, napaka-talented mong botante. Ganun nga eh. Ganun yung nangyayari nga. Di ba sabi sa'yo, popularity. Mm. Hindi na talaga nag-iisip yung tao. Basta kilala ka, iboboto ka. Yun yung masakit sa mundo ng politika. Aplikante ang isang kandidato. So dapat tingnan mo yung application niya kung okay ba. Hindi na nangyayari yun eh. Hindi na nag-iisip yung tao. Kasi alam mo kung bakit? Dahil nga sa vote buying. Totoo. At Nawawala saka, na boss, yung tao na mag-isip. dapat ganito ako suggestion ko lang, kung ito yung mangyayari, alam ko hindi mangyayari 'to. Ang totoong labanan ng kandidato wala sa advertisement. Ang gusto ko, yung mga kandidato every week magde-debate. Yes, mas maganda yan. Tao magde-decide kung may 36 weeks bago mag-eleksyon, 36 na topic ang pagde-debate every week. Ubusan ng debate, ubusan ng topic hanggang sa eleksyon at bahala ang tao, walang kakausap, walang kampanya, ang kampanya nandun lang sa debate. Oo, wala yung nagbabahay-bahay. Yun ang gusto ko. Less gastos pa. Oo, tas Kasi ang pag nakakatuwa pa ang diyan laki ng gastos dyan. Danas ko kasi
yung kaibigan ko tumatakbo nun, kasama ako lagi. Ang laki ng gas. Yung pakain pa lang, ang laki na. So, kung debate lang, hindi mo kailangan mag-house to house, less gastos, at mas maganda yun kasi nakikita ng tao kung ano talaga yung Adhikain mo. yes, adhikain mo. Ako, yun ang gusto ko kasi para pantay. Para kahit na wala kang pera, wala kang makinarya, ikilala ka sa ganung paraan. At saka pantay ang laban, walang pera-pera, wala impluwensya. Banatan lang kayo sa ano, no, entablado. 2 hours, 3 hours. Pag hindi ba naman nagsawa ang mga botante, no, every week eh. Totoo yan. Well, yan ang hina ng konstitusyon na. I think hindi yan na, hindi yan naisip ng mga constitutional maker nung panahon ng ginagawa nilang constitution about sa election. Na hindi nila kalain na mai-infiltrate tayo ng mga walang alam at puro dynastiya lang. Yan ang napansin ko. Ito about naman po sa pananalapi, no? Sapat ba sa panahon natin ang gobyerno ay umaasa sa financial aid? I think hindi. Financial aid because dahil sa Oo, dahil sa krisis ng Iran, siyempre maaring umutang pa tayo ng additional money for us to subsidize. If and if na, di ba parang paano na? yun nga eh. Ang- Other ang- than maliban nila kung itatas na naman. Pero alam niyo ang masakit kasi diyan eh, kumbaga sa economics 101. Mahirap kasing sabihin ang salitang pagbawi eh. Kasi may timeline kapag sinabi mong babawi ka, may timeline din ang pagbabayad. Knowing na before pa tayo mangutang, may utang na tayo beforehand. So yung interest ng utang na yun, plus mangungutang ka na naman, Mario Joseph, ay papatong-patong. Baka lumalabas na mas malaki pa yung utang natin kaysa sa talagang kinikita natin at patay tayo doon. Alam mo, ang ano ko dyan, minsan ang tingin ko lang, kuro-kuro lang naman, i-boost natin yung national, production. Pagkain, kuryente, malampaya, yung industry. Kung nagawa ng China yung made in China policy, ang Pilipinas meron din. Palakasin natin yung production. Mas kesa mag-produce low cost quality, low cost ewan ko po kasi depende yan sa structure natin at saka ng government. It's all boils down sa political will ng nakaupo. Kasi usually BPO, 'di ba nung panahon ni Pinoy talagang rumagasa, talagang nakilalang Pilipinas na hub ng BPO sa buong mundo. Lahat Pilipino ang nasa customer service. I think kung nagawa natin yun sa BPO, kaya natin gawin yun sa iba pang industriya. Ang hindi ko lang alam is kung sino man ang susunod na uupo o yung ito si Pangulong Marcos, papaano nila isusustain. Kasi nandun na tayo nakuha na natin yun, yung BPO industry. Ang tanong dyan, paano masusustain at paano tayo magdadagdag? Kasi yun naman lagi economic output tayo pwede mag-input, utang tayo ng utang, inject tayo ng pera sa ekonomiya, tapos hindi naman nakakasabay yung madlang people, Kaya nga, may mahihirapan umikot ang currency. And I think, eto na rin, sa mga nakikinig po sa atin, this is recorded video, mga questions po kayo kay Mang Mags, lagyan nyo lang po sa comment section and we will try to answer your question. Again, if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe. Scan nyo po yung ating QR code para po makafollow kayo sa iba nating social media accounts. Sa last part, Mang Mags, ng ating kwentuhan, dahil napahaba na naman ang ating simpleng topic, iba talaga pagka ikaw ang kangkwentuhan. Yan. Kaya dapat dalas-dalas po, Mang Mags. dapat eh. Diba? Oo. At saka hindi yan alam ng tao. Bago ka mag-live, marami pang steps ang kailangan mong gawin bago ka mag-live. Totoo yan, I understand. Yes. Mamags, kung alam lang ng tao kung gaano katagal ko ito ni-research para lang, wag na ho natin pag-usapan. Ay, nako. Okay, Mamags, dahil ang prinsipyo ni Yorme, mula noon hanggang ngayon, ay yung bilis kilos principle sa management ng gobyerno ng lokal ng Maynila. Po ba, sa tingin niyo po ba, in a national perspective, kailangan na rin natin ng ganong principle ng pamamahala? Bilis kilos. And I guess, isa din siguro na ipupunto ko, hindi ako nakikita na ginagawa ng Pangulo. Pero kuminsan kasi, I think isa ako sa masyado kong nalango, kumbaga
Masyado ako nalango doon sa personality ni Duterte na parang mapagmura. Nung dumating kay Marcos, parang asan si Marcos? Alam mo yun? Pero technically, si Duterte. Pero si Marcos iba kasi. Kaya parang minsan naisip ko, may ginagawa pa si Marcos? Nasaan? Pero alam mo, meron. Pero yung personality wala kasi. Yun yung parang na sabihin na natin na naiiwan dito kay Pangulong Marcos. Pero at the end of the day, iba-iba naman po tayo na opinion dyan. And I think this is the end of our podcast. Again, maraming salamat sa walang sawa mong support sa channel natin at pagbibigay ng iyong reaction at pagbibigay ng iyong kuro-kuro dito sa ating topic. I think sa akin, ang takeaway dito sa pinag-uusapan natin, una-una, ang pamumuno po ng isang tao sa isang gobyerno ay hindi po perpekto. Kung hindi nakabase po ito sa tapang ng leader sa kanyang. Opo, and second, sa akin, it's also a bad thing kapag ka nagsimulang pumasok ang gobyerno sa issue ng krudo. Kasi po mangyari, merong mga service na maaari pong mabawasan o mawala. Kasi uunahin muna ilagay yung pondo doon kaysa ilagay yung pondo dito. 'Di ba po? So magkakaroon ng compensation. So yun yung parang natatakot ako. Isa pa, marami pong mga tao sinasabi nila that the most important thing in this world is time. Totoo po yun. Kahit sa pamumuno. Nakita nyo po nung pinag-uusapan natin kanina. Sabi nga ni Mamags kanina, difference ng politiko at public service is about pera. Kung makikita mo, ang pera kasi pwedeng bawiin. Pero pag public servant ka, ang importante yung kasi hindi mo na mababawi yan na hindi mo na nagamit yung tamang desisyon mo pagiging leader. Kaya ang tanong lang dyan, sapat ba sa ngayon at napipinto ba na gawin ng isang namumuno yung bilis kilos principle? Lalo na sa ganitong krisis sa ating bansa. So, sa mga listeners po, if you're watching this on replay, answer that question. Put your comments on this na comment section below at try po nating basahin yan. And guys, sa inyo po nakikinig sa mga listeners, maraming salamat po, no? And hopefully to see you again sa susunod nating podcast. Mamags, maraming salamat po and I'll talk to you. I'll talk to you about sa link po natin for life. And sa lahat po, again, maraming salamat and God bless and God first po. Thank you.